Hello Cruelas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Ano mang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber and returning viewers, thank you so much sa suporta. Walang sawa, araw-araw, maraming thank you. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe na hindi pa po nakakumbinsi ng convincing power ko, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking live, mga shorts at mga vlogs. Maraming salamat din. Maraming thank you sa pag-support kahit hindi kayo nakasubscribe. Pero please subscribe my YouTube channel. Hey! Hola! Mabuhay! Sawadee-kap! O, diba? Kakalokang pagbati ito. At syempre, pag-uusapan natin ngayon, ang nakita ninyo sa aking thumbnail, ang mga pambabash ng kapwa Pinoy natin sa ating kandidata sa Miss Universe 2023 na si Michelle D. Pag-uusapan natin yung pinagsasabi nila, nakakaloka sila, hindi ko kinakaya. Kaya kung wala naman sana kayong magagandang sasabihin at saka kung gusto ninyong sumang-ayon kayo sa aking sasabihin ngayon, manood kayo at i-spread natin ang love para kay Michelle D. Ang una nating pag-uusapan, sabi ng mga toxic fans na nakakaloka, El Tukuyo na daw si Michelle D. O diba? Grabe, hindi pa nga nag-uumpisa ang competition, El Tukuyo agad, grabe. So, ibig sabihin, understandable, malakas ang Michelle D kasi iniisip nila El Tukuyo agad. Kasi di naman El Tukuyoin yan kung hindi malakas o ganun. El Tukuyo na daw, wala nang laban kasi ganyan, ganito, whatsoever. El Tukuyo na daw, Celeste 2.0 na daw. Grabe. As pageant fans, as a Pilipino, ako yung nasasaktan sa pinagsasabi nila against doon sa kandidata natin. Bakit hindi na lang kaya sila sumuporta? O diba? Kung hindi man nila bet si Michelle D, bakit hindi na lang sa ngalang Pilipino, sa ngalang Pilipina, sa ngalang Philippines ang nasa sash ng Michelle D, hindi na lang sila sumuporta. E di kung ayaw din talagang sumuporta, wag na lang magsalita. Diba? O kaya, kung ayaw talaga nilang, kung ayaw din na lang sila makapagpigil na magsalita, wag na lang manood. Ganon, diba? Wag na lang manood ng Miss Universe. Pabayaan mo na lang yung mga may gusto kay Michelle D. Pabayaan mo na lang yung mga Pilipino na sumuporta. Hindi yung nagdadagdag ka sa toxic, sa mga pinagsasabi, nakakadagdag ka ng sama ng loob. At bukod dun, nagkakasala ka pa sa ating may kapal sa pinaggagawa mo at sa pinagsasabi mo against doon sa taong wala namang ginagawa sa iyo. Diba? Nakakalungkot yun na kababayan natin. Bakit? May magagawa pa ba kayo kung siya ang ilalaban natin sa Miss Universe 2023? May magagawa ba kayo? Kahit ano pang gawin ninyo, magsunog man kayo dyan, sunugin man ninyo ang sarili ninyo, wala na po kayong magagawa. Nasa kanya ang corona at siya lang ang may karapatang ilaban ang Miss Universe, ang Pilipinas sa Miss Universe dahil siya lang ang kinunahang Miss Universe Philippines. I think, di ba, may ano naman tayo, may point naman ako doon. Bakit kailangang siraan? Bakit kailangan kung ano-anong sasabihin against doon kay Michelle? Ano ang meron? Ano yung galit? Ano yung puot? Ano yung hinanakit ninyo kay Michelle para ganunin ninyo ng bonggang-bongga? Di ba? Kung hindi nyo bet, quiet. Di ba? Doon kayo sumuporta sa iba, wag na lang kayong manira sa pagkatao niya. Ayun lang. Sumunod na issue na pag-uusapan natin ng nakakalokang pinagsasabi ng mga anti-Michelle D. Alam ko talaga kung sino yung mga nagsasalita na yan, kung kaninong fans yung nagsasalita, yung mga anti-Michelle D. Kilalang kilala ko yung mga, kung kanino ng mga fans yan. O diba? Mga bitter, mga move on na kayo, be. Sinasabi nilang overhype. Overhype? Kasalanan ba ni Michelle D na Philippines yung sash niya? Kasalanan ba niya na masyadong sikat at masyadong maraming fans na Pilipino sa Miss Universe? Kasalanan ba niya na siya
na siya ang inilagay ng Miss Universe Philippines Organization as a flag bearer ngayong taon. Parang, syempre Pilipinas siya. Talagang pinupush din naman talaga ng mga Pilipinong may gusto kay Michelle D, ng mga vlogger na may gusto kay Michelle D, ng kung sino mang ng mga dayuhan na may gusto kay Michelle D. Hindi naman niya kasalanan na pinag-uusapan siya eh. Kaya wag ninyong sabihing overhype, o di ba? Hindi naman si Michelle D naglalabas araw-araw na, heto, kinembolar, ganito, pag-usapan niya ako. Wala namang ganun, di ba? Yung mga tao-tao lang naman yung mga fans ni Michelle D, kasalanan ba niya yun? Hindi naman niya yung mapipigilan. Yung mga vlogger na nagmamahal sa pageantry, sila yung hindi hinahype. Kumbaga, ipini-feature lang si Michelle D para mapansin, para malaman yung advokasya, para malaman kung ano ang kaya niya, para malaman kung ano ang maidadala niya sa Miss Universe Organization. Yun lang naman yun. Huwag niyo pagsabihan kung overhype yung kandidata namin kasi hindi niya kasalanan na Pilipinas yung dala-dala niyang sash, o di ba? At baka Philippines yung dala-dala niya, hindi Michelle D, kaya parang awa na ninyo, parang hindi kayo nakatira sa Pilipinas, o di ba? Nakakalungkot yung mga basura. Charot lang. Alam ko kung kaninong mga pansyon, bahirap magbanggit ng pangalan. Hindi ko naman nila lahat, pero alam ko kung sino mga fans na yan ng mga sadyang naninira kay Michelle D. Nakakaloka, di ba? Ito talagang pinakamalalang pangbabash kay Michelle D. Na nalulungkot lang ako kasi siguro nakikita nila yung sarili nila sa salamin nila kaya sinasabi nila ng tsaka si Michelle D. Grabe. Siguro yung sarili nila nakikita nila, hindi si Michelle D. Tama ba ako? Ang pagkakaalam ko kasi walang ipinanganak na tsaka. Tsaka ang ugali meron. At marami akong kilalang beauty queen na tsaka ang ugali kahit maganda sila. Gano, di ba? Gusto mo isa-isahin ko pa? Kakaloka. Tsaka daw siya saan banda? O di ba? Meron akong ipapakita sa inyo yung video clip niya. Hindi siya hindi siya Pinoy, machuchuchu, mga ganon. Actually, Canadian or actor siya. More than 1.1 million siya, subscriber. Ito yung sinabi niya kay Michelle D. Well, someone has something to say about that. The Philippines is home to very beautiful natural resources. From the beaches. She is my Cleopatra. That's how I like to call her, man. Because she used to have that Cleopatra type of haircut. Man, she looked like Cleopatra. She is stunning. Ayan, o diba? Dayuhan yan. Sinabihan na Cleopatra, stunning si Michelle. Tapos yung kapwa Pilipino, hindi na-appreciate yung ganda niya. O diba? Nakakalungkot lang isipin. Yung mga dayuhan pa yung nagsasabi na maganda si Michelle D, na super stunning si Michelle D, na Cleopatra look si Michelle D. O diba? Di ba kayo nahiya sa mga sarili ninyo na ibang tao pa yung nagsasabing maganda ang kandidata natin, yung kapwa niya Pinoy, dinadown siya, sinasabihan yung tsaka kung ano whatsoever. Yun yung nakakalungkot na part, no? Nakakaloka yung toxicity ng mga Pinoy. Nakakaloka. Nung lumaban nga yung Diyosa natin, ang dami-dami niya sinasabi. Yung lumaban yung Celeste Cortesi, ang sabi niya, maganda nga, bobo naman. Basta ang dami. Walang perpekto, walang totoong perpekto. Walang ipinanganak sa mundo na perfect. Sabihin na natin, ikaw yung pinakamaganda, pero obviously, hindi naman ibinigay sa'yo yung talino. Hindi naman sa'yo binigay yung bonggang magandang personality. Sabihin naman natin, ikaw yung pinakapantalino, pero hindi naman sa'yo binigay yung pinakamaganda. Siyempre, saktong ganda lang. Mga ganong level. Walang perfect, So, wag kayong maghanap ng perfect na kandidata para sa Miss Universe kasi hindi naman sila naghahanap ng perfect. Naghahanap sila ng ambassador to represent the Miss Universe organization or spokesperson to represent the Miss Universe organization. At wala silang sa level na sa itsura, oriental beauty man yan, universal beauty man yan, or whatsoever beauty man. Grabe yung standards ng mga Pinoy, nakakaloka. Palibhasa sa kanila yung maganda, yung matangos yung ilong, yung mga maputi, makinis, ganun lang sa kanila maganda. Hindi talaga nila na-appreciate yung mga kagaya ng mga Michelle D na oriental beauty, black beauty, whatsoever beauty. Sana maging maging fair tayo sa pag-judge. Baka nakikita lang ninyo yung sarili ninyo na tsaka, kaya
ipinapasa na lang ninyo kay Michelle D yung sinasabi ninyong tsaka. Am I right? Eh ako, inaamin ko, hindi ko bet si Michelle D noong Miss Universe Philippines. Ibang ang gusto ko. Pero siya yung nanalo. Support ako. Pero hindi ko ibig sabihin na ipupush po na hindi ko pupunain kung anong nakikita kong mali. Pamupunain ko pa rin, pero nandun pa rin yung support, yung moral support mo bilang Pilipino dun sa kandidata natin. Hindi mo sasabihin ng mga masasamang bagay. Hindi mo sasabihin ng mga masasamang salita. Kasi, sa totoo lang, pag magsabi tayo ng mga masasamang salita, tayo lang naman yung mananagot sa kanya, di ba? Tayo lang naman ang magsusorry kay God sa mga pinagsasabi nating masamang salita against doon sa girl. Coming from me. O at least, di ba? Pero sana yung mga Pinoy, kung wala man lang magandang sabihin, tumahimik na lang. Kung hindi suporta, di wag sumuport. O di ba? Hayaan na ninyo yung Miss Universe organization ang mamimili kung sino ang deserving at sino yung manalo. Hindi yung kayo nang mismong humusga na El Tucuyo, hindi na kayong mismo humusga na Chaka, hindi na kayo mismo ang humusga na overhype. Di ba? Kayo guys, comment down below ba kayo kung tama bang pinagsasabi ko dito, kasi ako parang naguguluhan na din. Parang naguguluhan na din sa inyo. Nakakaloka kayo. Grabe talaga. Hindi naman kayo lahat ha. Hindi ko naman yung lahat. Yung mga narrow-minded lang na mga fans sa pageantry na nakakaloka, super toxic talaga. Nakakalungkot kasi kapwa mo Pilipino dinadown. Ayun lang. Comment down below, mag-violent reaction kayo dyan, views, opinion nyo dyan, i-comment nyo dyan. Maraming salamat. At sana stop na ang pagbabas doon sa kandidata natin kasi nakakaawa naman siya. Kahit na alam kong palaban siya, kahit alam ko na dead makel siya, kahit wala siya kebs dyan sa pinagsasabi mo, at least man lang para sa sarili ninyo, di ba? Maawa naman kayo sa sarili niyo, di ba? Para hindi naman mapasama yung sarili niyo. Nakakaloka kayo. Ay nako. Tapos yung isinasuggest ninyong kandidata, wala man lang yung sa kilingkingan ni Michelle D. Yun yung nakakatawa. There you go guys. Maraming salamat. This has been Gazel Ortega. Sana ay nakinig kayo sa mga hanash ko, and good luck sa iyo Michelle D sa iyong journey sa Miss Universe beauty pageant, at sana ngayong October ay tuloy na ang training mo para makuha ang corona, para isampal sa mga bashers mo na kaya mong manalo sa Miss Universe, at kung hindi man manalo, kaya mong mag-play sa Miss Universe. Ay nako, nanggigigil talaga ako. Ay, bye!